Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Nandito po tayo sa pagtatalakay ng sitas sa pasasalamat ngayong gabi na ginagampanan natin dito sa Templo ng Buwan. Ang bibigyan po natin ng buhay sa Hebreo. Sa Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang sa 18. Sabi po ganito, sapagkat ang katusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay. Kailan naman ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisinabi sa pamamagitan ng mga hain na laging inihandog sa taon-taon. Sa ibang paraan, ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila sa paghahandog? Sapagkat ang mga nagsisamba, yamang nalinis na minsan ay hindi na sana nagkaroon pa ng tuhi ng mga kasalanan. Ngunit sa mga hain, yaon ginagawa ang pag-alaala sa mga kasalanan taon-taon. Sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Ngayon po, kung titingnan po natin dito, ito po ay ipinapaliwanag ni Apostol Pablo tungkol po sa mga kautusan. Kasi po, ang ipinamumuhay ng tao noon ay ibinabatay sa mga kautusan. Mga palatuntunan na kung saan ito yung dapat na nilalakaran ng tao kapag nagkamali o hindi nakasunod o nagkaroon ng paglabag, tinatawag na kasalanan. At kapag nagkakasala, meron siyang ritual na ginagawa, yung paghahain ng mga baka, mga kambing, na kung pang-reconcile ng mga kasalanan. Ito naman po yung tinatawag na mga kahatulan. Halimbawa, ito yung nagawa mo, nakabulag ka, ang pag-reconcile nyo, bubulagin ka rin. Sabi nga, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Kung nakabungit ka, halimbawa, aksidente, di mo sinadya, tinamaan yung nguso niya, tapos natanggalan ng isang ngipin, para ma-reconcile yung pagkakasala o doon sa iyong kapwa, tatanggalan ka rin ng ngipin. Ganun po yan yung sinasabing mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ibig sabihin noon, hindi po makapagpapasakdal yung pagsunod sa kautusan. Kasi po, nakabatay lang ang buhay ng tao doon sa mga kautusan. Kinakailangan ka lang sumunod kung ano yung batas na pinapairan kapag mayroong paglabag para maging malinis ka muli sa harapan ng Diyos, mag-aalay ka. Ipili ka ng tinatabang mga baka, o kambing, o tupa, katumbas ng pagkakasala na yung ginawa. Ganun po yung pamantayan ng pamumuhay ng tao noon. Pero sabi dito, hindi siya makapagpapasakdal. Bakit po? Kasi po, nasa ritual lang. Kumbaga, kung ano yung pagkakasala, ano yung paglabag, babalik ka lang ulit sa zero pag na-reconcile mo na sa pamamagitan ng iaalay mo patungkol sa mga kasalanan na ginagawa naman ng mga saserdote taon-taon. Kumbaga, nagiging ritual na lang. Pero sabi dito, kaya pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Sa mga handog na susunugin at sa mga hain patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod, nagpagkagayoy sinabi ko, narito ako'y pumarito sa balumbon ng mga aklat na nangasusulat sa akin upang gawin o Diyos ang iyong kalooban. Kaya po, pagdating po dito sa ating dakilang Panginoon, una, nagsipanghula muna ang mga propeta na sabi niya, nakasulat sa balumbon ng mga aklat na nauukol sa atin. Nagsipanghula muna siya ng mga mangyayari sa isang magtutubos ng pagkakasala
na minsan lang maghahandog. Hindi kagaya ng ginagawa ng mga saserdote na ginagawa siyang ritual taong-taon. Saserdote lang po ang may katungkulan nun para sa pagbawi ng mga kasalanan. Pero po, sabi dito, hindi nalugod ang Diyos. Kaya, pagpasok niya sa sanlibutan, ibig sabihin, galing sa labas, isang katawan ang sa akin ay inhanda mo na walang iba, yung ipinaglihi ni Birhen Maria. Lalang ng Espiritu Santo para mamuhay bilang isang tao. Kaya nga sinasabi, at nagkatawang tao ang salita. Sa unahan, ng pasimula ay may salita, ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ang Diyos. Pagdating sa 14, at nagkatawang tao ang salita. Sa magkatuwid, ang ating dakilang Panginoong Hesukristo. Ngayon po, pagpasok niya sa sanlibutan, inihanda siya ng Diyos ng isang katawan na doon mananahan ang kapangyarihan ng Diyos na tatawagin anak ng Diyos, na ito ang mangangaral ng salita ng Diyos at tutubos ng kasalanan ng mga tao. Kaya po ang titingnan po natin, naging makabuluhan yung pagbaba ng ating dakilang Panginoon dahil hindi pa nangyayari yung mga bagay na kanyang gagawin, nagsipanghula na yung mga propeta. Na yung mga propeta yon, nakita nila in the future ang magiging kalagayan ng susubuin ng Ama sa magkatuwing bagay ang kanyang tugtong na anak na ating dakilang Panginoong Hesukristo. Ayon sa gabay ng Espiritu Santo na ipinatatalastas sa mga pag-iisip at ganoon din sa unawa ng mga propetang nagsipanghula sa pangalan ng ating dakilang Panginoong Hesukristo. Ano ba sabi dito? Sa itaas ay sinasabi, mga handog at mga hain at mga handog na susunugin at mga hain patungkol sa mga kasalanan ay hindi mo inig. At di mo rin pinalugdan mga bagay na ihanandog ayon sa kautusan. Kumbaga po, kasi naging ritual na lang paulit-ulit, parang sinasadya na ng tao yung pagkakasala kasi pwede naman mag-reconcile. Kaya parang naging useless na sa harapan ng Diyos. Kasi kung gusto mo gawin yung isang pagkakasala, mag-alaga ka na ng baka dahil yun hindi naman ang pagtutubos mo. Kaya kumbaga naging ritual na lang, parang baliwala na yun sa harapan ng Diyos kasi nababawi lang sa pamamagitan ng pag-aalay. Kaya po, hindi na po yung kinalugdan ng Diyos. Sabi dito, saka sinabi niya, narito ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban, inaalis niya muna upang maitatag ang pangalawa. Ibig sabihin, yung unang pakikipagtipan ng Diyos, na kapag ang isang tao binigyan ng kautusan, dapat ang kanyang pamumuhay nakabatay doon sa kautusan. Pag may paglabag, may kahatulan. Ito yung pang-reconcile. Ngayon, dahil hindi na kinalagdan ng Diyos, ang nangyayari po yan, kinakailangan baguhin yung pag-aalay patungkol sa mga kasalanan. Ito na po yung tinatawag na pagkasaserdote. Kaya nung palitan ang pagkasaserdote, pinalitan naman ang kautusan. Na ibig sabihin, hindi na yung kautusan na ayon sa mga kautusan na ipinagkaloob kay Moises, kundi ayon na sa kautusan ni Kristo na walang iba, ito na yung biyaya, habag ng Diyos. At itinuturo na dito ang tinatawag na pananampalataya. Kasi po, ang pananampalataya, sabi nga, pagtitiwala at patiniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Na hindi na katulad dati, kapag nagkasala ka, mag-reconcile ka lang, ayos na. Pero ngayon, hindi pa. Hindi ganon. Nauna muna yung pagtatalaga ng buhay na iaalay bago ang tao magkamit ng kasalanan. Kaya, ilalakip natin ang ating sarili na doon sa pagdiba ng ating dakilang Panginoon doon sa cross, kasama tayo doon sa dilipahan. Na bagamat malinis pa tayo, sa oras na magkasala tayo, kasama na po tayo doon sa kanyang dilipahan na magtatamo ng kapatawaran. Kaya nauna po yung pag-aalay bago pa ang mga tao isinilang na magkakasala. Sa magkatuwid,
sa pamamagitan ng hain na minsan lamang ginawa ng ating dakilang Panginoon, nagkaroon po ng halaga ang bawat isa sa atin. Sabi pa po dito, sa kalooban ni Yaon, tayo'y pinapanimbana sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Kaya po yung paghandog ng ating dakilang Panginoon, hindi na pwedeng ulit-ulitin. Totoo, nagkakaroon tayo ng pagdiriwang, yung mga araw, pagbunita na lang. Yung kumbaga, yung sakripisyo na ginagawa natin tuwing mahal na araw, iyon ay parang pamamaraan natin na magkaroon tayo ng bahagi sa sakripisyo ginawa ng ating dakilang Panginoon. Pero po yung ginawa niyang pag-aalay, minsan lang. Unlike noon sa una, na dati, na ginagawa siyang ritual taon-taon. Pero ito po, minsan lang nag-alay ng buhay ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Sabi po dito, ulit siya na makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan ay umupo sa kanan ng Diyos. Kaya po, kung titingnan po natin, matapos na siya ay mag-alay ng kanyang buhay na ipago doon sa krus ng Kalbaryo, lumipas ang 3 araw na buhay na mag-ulit siya sa mga patay, at pagkatapos lumipas muli ang 40 araw sa siya umakyat doon sa langit na upo sa kanan ng Diyos. Kaya kumbaga, yung ginawang pag-aalay ng ating dakilang Panginoon, napakahalaga yung buhay niya. Na dapat sana iningatan niya pero hindi niya yung inisip, kundi dahil sa pag-ibig niya sa atin, kagaya ng pag-ibig ng Ama sa atin na sinubok niya ang kanyang bugtong anak, ganun din ang pag-ibig ni Kristo na inihanda niya rin ang kanyang sarili na pinakapantubos ng ating mga kasalanan. Kaya siya ay naupo sa kanan ng Diyos. Sabi dito, buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa. Ngayon po, kung aralin natin, si Jesucristo ay nagtagumpay sa papaanong paraan. Nagkamit siya ng kamatayan, pero nung siya'y mabuhay na mag-ulit sa mga patay, siya ang naging pangunahing bunga ng nagtamo ng buhay na walang hanggan. Sa makatuwid, dahil nga ang Diyos ay walang hanggan, bumalik siya sa kalagayan ng pagiging walang hanggan sa pamamagitan ng pagiging isang tao muna, nagkatawang tao siya, at nagkaroon siya ng niluwalhating katawan. Sa makatuwid, yun din ang katawan ng mga nakasunod sa kanya. Eh kung aralin po natin dito, ang pinaka-kaaway ng Panginoon na kapagtagumpayan niya, walang iba yung kamatayan. Kaya po kung titignan po natin, tayong lahat ng mga tao, dahil nga lahat ay naging makasalanan sa harapan ng Diyos, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya ang tao mayroong dadanasin na isang bagay na lahat natin magtatamo. Walang iba yung kamatayan. Ngayon, kung halimbawa, pinagkalooban pa tayo ng buhay, makilala si Kristo, makilala ang Diyos, nagbago tayo at nagsisi, at kinilala tayo ng Diyos na kanyang anak, na kanyang lingkod, ipagpasalamat po natin yan. Ang reward po, hindi pa ngayon. Kasi dadanasin muna natin ang kamatayan. Sa kanyang pagbabalik na mag-ulit sa mga patay, na walang iba, yung bubuhayin niya muli yung mga nangamatay na, at pati yung inabutan niyang buhay pa, sa isang kisap mata, babaguhin ang kanilang pangangatawan. At ito ay magiging isang katawan na lang. Katulad din ang katawan ng ating dakilang Panginoon na isang niluwalhating katawan. Ito na yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Ngayon, kung ang ginawa natin, hindi nakalubot sa paningin ng Diyos, ang bibigay sa atin, buhay na walang hanggan din, pero papunta doon sa pagturusa. Pero kung tayo'y naging kalubot-lubot sa paningin ng Diyos, tayo po ay ilalagay doon sa buhay na walang hanggan na tatanggapin natin kapiling naman ng Diyos. Dalawa lang po ang pagtunguhan ng tao. Kaya kung titingnan po natin dito, nagtagumpay si Kristo sa kamatayan dahil nabuhay na mag-ulit siya sa mga patay. Tayo naman ay magtatamo ng pagtatagumpay
kung tayo po ay maging masikap, maging maingat sa ating sarili, lalong-lalo na sa ating mga ginagawa, sa ating pagpapasya, at higit sa lahat, lalong-lalo na kung pinangunahan tayo ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Sabi nga, huwag yung ighatiin ang Espiritu Santo na diyan kayo'y tinatakan. Nananahan ang Espiritu Santo sa ating puso, sa ating pamumuhay. Kaya po, dapat maghari ang kalooban ng Diyos sa piling ng Espiritu Santong nananahan sa buhay natin. Hindi po yung sarili nating kalooban. Kasi kung tayo lang, yung sarili nating kalooban, ang sarap sanang matulog ngayon. Tapos naka-aircon ka pa, nakatutok pa yung electric fan, naghihilig na. Pero dahil sa inaasam natin na magtatamo tayo ng pangalan ng Diyos, andito tayo nagsasakripisyo ng ating mga sarili para magpuyat, para makarinig ng Ebanghelyo. Dahil ang pinaglalaanan natin, yung sarili nating tatamuhin na buhay na walang hanggan, papunta doon sa piling ng Diyos. Ano bang sabi dito? Sapagkat sa pamamagitan ng isang tagahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapagiging banal. Kaya po, minsan lang naman si Kristo ay nag-alay ng kanyang buhay. Wala na pong kasunod yun. Kaya po, ang pagkilala natin sa pag-aalay ng ating dakilang Panginoon ng kanyang buhay, minsan lang ibinigay sa atin ang uper na walang iba. Ang ibilang tayo, ituring tayong mga anak niya. Pagkatapos na tayo'y nagsakripisyo ng ating dakilang Panginoon, alang-alang sa bawat isa sa atin, wala na pong kasunod yun. Hindi na siya muling babalik dito para ipapakong muli ang kanyang sarili, kundi ang paghuhukom na. Babalik siya kasama ng mga anghel, doon na po pipiliin yung mga tao, yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito yung mga tinatawag na tupa. Ang tupa po, hindi siya nagre-reklamo. Kahit ipatiwarin ko yan, ibalibag ko yan, ilubog ko yan sa tubig, tahimik lang po ang mga tupa. Pero ang kambing, ito yung mga nasa kaliwa, walang iba, ingay, palaging mareklamo. Pupunta na lang ng templo, umulan na ng konti, ayaw ng pumunta. Nagdadalawang isip na. Sana po huwag tayong ganun. Kundi ilagay natin sa ating sarili, let thy will be done. Ano mang nandiyan sa ating kalooban, kung nananahan diyan ang Diyos sa ating mga puso, pagbigyan natin siya. Huwag yung sarili nating kalooban. Totoo may mga balakid, may mga nangyayaring dahilan upang subukin tayo para hindi makapunta ng templo. Pero yun ay pamamaraan ng kalaban. Dapat kung sansalain natin yan. Sabi nga, ang inyong kalaban ng Diablo ay katulad ng isang liyong umaatungal na naghahanap ng masisila niya. Tinatarget niya yung mga lingkod ng Diyos. Pero kapag sinalansan natin ang Diablo, sabi, tatakas siya sa inyo. Kaya po, labanan natin sa pamamagitan ng ating matibay na pananalig sa Diyos na walang iba. Hindi niya tayo pababayaan kung tayo sumusunod sa kanyang kalooban. Sabi dito, at ang Espiritu Santo ay nagbibigay patuloy naman sa atin. Sapagkat pagkasabi niya na ito ang titang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip at ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ngayon po, pagdating ni Kristo, nabuhay siya, umakyat siya sa langit, ito na ang tipan na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nasabi, sa araw na yaon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso. Dati noon, may kautusan, ito yung gagawin mo. Kapag may paglabag, may penalty. Ngayon, hindi na sa nakikita ang kautusan. Ilalagay na dito at ilalagay na dito. Ngayon, kung umiral sa atin ang pag-ibig, pagsunod, at higit sa lahat pagpapasakit sa kalooban ng Diyos, magkakumbine po yan dalawa na yan. Kasi po ito, katayugan. Ito naman madamdamin. Pag pinag-partner mo siya, makapag-decide ka ng tama. Makapag-iisip ka ng tama.
Hindi ka naman sobrang malamdamin, kundi pakikiramdaman mo kung tama ba yung gagawin mo. Ayon sa ating sariling mga buhi o tinatawag na konsensya. Ngayon, kapag tayo ay pinatawad ng Diyos, sabi at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ganun po ang Diyos magpatawad. Kapag pinatawad tayo ng Diyos, anumang kasalanan na pinagsisihan natin, hiniling natin sa Diyos na tayo'y patawarin, kinakalimutan na ng Diyos. Off the record na yan. Sana ganun din ang mangyari sa ating buhay. Anong bagay na ginawa ng ating kapwa na mabigat, na nagkasala sa atin, gayahin natin yung pamantayan ng Diyos. Hindi ko na aalalahanin pa. Ibig sabihin, maalala mo man siya, kwento na lang ng buhay. Wala nang hurt feelings, wala nang anumang sama ng loob, wala nang pagdaramdam, dahil tapos na. Pinakalimutan na. Ito ang Diyos nga magpatawad, hindi niya na babalik-balikan, isumbat pa yung ginawa mong pagkakasala. Ganon din dapat tayo sa ating kapwa. Sabi nga kanina, nabanggit ko, Ama, patawarin mo kami ng aming mga kasalanan, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may sala sa atin. Humihiling tayo ng tawad sa Diyos. Gusto natin patawarin tayo. Pero, matatamo natin yung pagpapatawad ng Diyos, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may sala sa atin. Kaya, anuman ang kasisigaw natin ng patawad sa Diyos, hindi tayo marunong magpatawad sa kapwa, useless. Sumisigaw lang tayo sa kawalan, hindi po pakinggan ng Diyos. Dahil, kinakailangan mo na maging malinis ang ating puso, mananahan sa Diyang. Hindi ko na ilalagay ang ating mga kautusan sa mga tapyos na bato, kundi sa isang pusong laman. Isusulat ko na ang ating mga kautusan. Ito na yung summary ng lahat ng kautusan. Pag-ibig. Wala nang kimkim. Wala nang sama ng loob. Wala nang hinanakit o pagdaramdam. Lahat pantay-pantay na ang paningin natin sa ating kapwa. Wala nang itulak tabigin. Sabi nga dito, at kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala nang paghahandog patungkol sa mga kasalanan. Kaya po, ang ginawa ng ating dakilang Panginoon, nung siya'y dumikwa sa krus, sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Tanong, matagal na tayo sa paglilingkod. Kasama pa ba tayo doon sa dinalangin ng ating dakilang Panginoon? Hindi na po. Ang kasama lang doon, yung mga taong hindi alam ang kanilang ginagawa. Alam na natin mali, ginawa pa natin, hindi na tayo kasama doon. Sabi dito, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salitang ating sinalita ng ating maglinis na walang iba, yung ibang bilyo. Na kapag tinanggap muli natin sa ating buhay, ang aral ni Kristo, malilinisan po tayo. Ito yung makakamang yung pangwasa, hindi na yung pagdipa ng ating Panginoon. Kaya, tayo pabalik-balik ng templo para yung ibang tayo. Palagi natin aalalahanin sa ating sarili na ang ibang hilyo ang maglilinis ng ating mga kalooban. Babaguhin po tayo niyan sa oras na tinanggap muli natin ang ibang hilyo sa ating mga kainga, sa ating puso, aalisin niya yung lahat ng sagabal diyan pati dito. Kaya, marirequest na naman tayo. Katulad din noon, may pag-aalay, kapag nag-aalay ka na, recover ka na. Balik ka na muli sa pagiging matuwid. Ngayon naman, ibang hilyo na ngayon. Kinakailangan lang natin, isakripisyo yung ating mga ginagawa, punta ka ng templo, makinig ka ng ibang hilyo. Ito po yung maglilinis ngayon ng ating mga kalooban. Siguro po, nandito na lang pakikibagi natin. Salamat sa Diyos at anuman ang ating mga kahilingan ngayon, mahal
at mapagpalang gabi sa bawat isa.